Tumataginting na 1 milyong piso mahigit ang nawala dahil sa simpleng pagkakamaling nangyari sa larong ito. Tapos ang laban in 5 moves. Grabe, ganun kabilis natapos. Ito po yung nangyari between Grandmaster Noderbeck at Grandmaster Duda sa ginaganap na Esport World Cup 2025. Alam niyo kung bakit? Yung first 2 games po kasi nila natabla at napunta sila sa Armageddon match wherein in a must-win situation, ito pong si Noderbeck at si Duda naman tabla lang kailangan niya pero lamang sa oras si Noderbeck kasi Armageddon ito. So 7 minutes and 18 seconds lang si Duda samantalang 10 minutes si Noderbeck. Kung sino po ang mananalo dito, makakasama nila Magnus sa final 8 players. Anong nangyari dito? Abay, silipit po natin and after that, we will look at the other games as well. At sasabi ko kung sino yung 8 finalists na gaganapin mamayang gabi at malamang sa alamang mag-live po tayo. So, simulan na po natin. Tabla nga yung first 2 games. Ngayon, puti si Noderbeck. Ang tinira niya po E4 na sinagot ni Duda ng E5. Knight F3 lang, Knight C6 na sinagot lang ni Noderbeck ng Knight to C3. Yung po yung tinatawag nilang 3 Knights defense. Di ba ang pinaka-common is Bishop C4 or Bishop B5. Binago niya. Pagka Knight C3 nag-Knight F6, naging 4 Knights defense. At ang pinaka-obvious dito na ginagawa lagi is D4. Yan po yung tinatawag nilang Scotch 4 Knights. Kadalasan yan, yung iba nagbi-bishop lang dito, parang Roy Lopez. Pero, ang ginawa ni Noderbeck ay Bishop C4 na popular na mali. Popular pero mali. Kasi ang bishop po sa C4, may napakaganda pong sacrifice dyan. Knight takes to E4. Anong meron sa sacrifice na Knight takes E4? Eh di ba libre yan? Pag kinapture po kasi, may D5, mababawi din yung pyesa, may malakas pa na center pawn. Kaya nga po, equal yan, may konting kurot pa sa side ng black. Ang tanong dyan, coach, pwede natin paluin yung king. Pwede kasi mag-bishop takes F7 yan eh. And pagka-capture po, saka kumain dito. Ang big problem dyan, meron pong D5. Eh ano ngayon? Check oh, grabe, king move, hindi na nakakasling. Yes, hindi nakakasling. Pero kung titingnan mo mabuti yung posisyon, lamang po sa sentro itong black. At ang matindi po dyan, may threat na nga na ganito eh. Kaya ang gagawin mo malamang baka siguro mag D3 ka na lang para makalabas to pero tutula ka kaatras na gano'n, di ba? O ay lamang na lamang po yan kasi makaka-develop na gano'n, manual or artificial castling ang gagawin. Ibabalik ko lang, no? Huwag tayo mag D3. Ano ba ibang tira? O magtira dito para pagka ganun atras dito o at least hindi basag pang structure mo. Kaso Bishop G4, weak po ito, di-develop na naman, gaganon. Grabe! Winning po ang black dyan, maniwala man kayo o hindi. Anyway, balik po tayo doon. Ito kasi ang matinding pangyayari. Si Noderbeck alam niya yun, kaya pinili niya pong i-takes na lang po itong E4 and then of course, Duda, gagawin niya na yung D5 pero trahedya ang nangyari kasi instead of playing D5 D6 lang sabay resign. Ano ang ibig sabihin? Matinding mouse slip at dahil sa mouse slip na yan, Noderbeck move on sa top 8 and additional $20. Nawala ang $20 ng ganun kadali. May gitsang milyon po yun. Ibalik ko lang, no? Ang tira po kasi dyan, obviously, it's D5. At pagka D5, hindi po tinitiksan kasi lalamang talaga sa development. Umaatras, capture, takes lang, and then Bishop D6. So, ito po ay close to equal. Ang ginagawa po dyan, nagka-castling lang din, and then something like Rook E1. So, kung papansin ninyo, lamang po sa sentro yung black, pero okay lang naman daw. So, kadalasan po, nagpipin po dito, and then something like
D3, ayan, no? Pagka F5 mo, kakapture na ganun, pawn takes, tapos tira ka lang po ng mga simple H3, ganyan po nangyayari dyan eh. Malakas ang sentro po ng black, tapos may pair of bishop. Sira yung pawn structure, pero okay lang. Kaya lamang po ang black dyan. Grabe yung pangyayari for the side of Duda. Ay, tabla lang kailangan niya, by the way. Pusang nga na mouse sleep. Anyway, dahil doon, laglag na si Duda, pasok sa top 8. Ito pong si Noderbeck. Ngayon, silipin po natin yung nangyari sa ibang laban. Dito po tayo muna sa Group C, wherein Hikaru is playing Wei. Tabla po yung game 1 nila. And ito pong game number 2. Tingnan nyo yung pangyayari sa game number 2, guys. Tingnan nyo po, oh. Bibilisan ko lang. Ang weird po ng naging opening part, pero tingnan nyo po yung pangyayari. Ayan, dito daw po sa puntong ito lamang na ang white. And Hikaru was able to maintain the advantage until the end. At hindi lang yun. Tingnan nyo po yung ganda na ititira dito ni Hikaru. Ayan, equal lang po, pero tingnan nyo po, Tingnan nyo po, dadahan-dahanin yan. Ite-take advantage niya yung kanyang pair of bishop check. Humarang doon. Boom! Pinakain yung tore. Nakita nyo, napakaganda ng tira ni Hikaru dito. Pag tinakes mo kasi ito, kakainin lang ito. Pakita ko na lang siguro. Takes po dito, and then pagka king move mo, may bawi doon. Ayun. So, ang ginawa is kining movean lang. So, actually, binigay na po yung pawn. Capture. Coach, magtataka na naman kayo, bakit po binigay yung tore? May check kasi. At pagtakbo, may capture. So, this is completely winning for the side of Hikaru. As you can see, nangingitim yung bar. Pagdating pa sa oras, 2 minutes and 40 seconds si Hikaru. Guys, tandaan, walang increment ito Anyway, nag-A3. Tumira ng pawn, kining movean, pumunta doon, inatake, dinipensahan, kining movean, tinulak, kumakounter, nag-bishop sa G5, kinapture, syempre binawi lang yan, tumakbo yung tore, and then nag-rook G1, tumakbo yung bishop, and then nagbalik. Pagkabalik, bumalik, pero dito nagganon yan ang medyo mali Ang tamang tira daw po kasi dito, pagkatira nito, is chumik ka. Ngayon, natatakot si Hikaru, baka makasok pa, kaso rook D7 lang katapat niyan Ayan, tas dito ka, tas mamatihin mo na pala yan. Balik natin doon, 1 minute on the clock. Ito, tinira ni Hikaru. Gumanito, gumanon. Lamang pa rin naman, pero pagka king E6, medyo kakabahan ka, mga counterplay. Papasok, may pass mo Nag-bishop D7, tumakbo. Nag-bishop G5, kinapture yung punala. Nabawi na. Anyway, kinapture yung pawn, may kain pala doon, lumapit yung king sa F7 para itulak, mali daw po yan. Ang tamang tira daw po is knight F5, which is, ako okay na ako sa king move to support the pass pawn. 37 seconds na lang 51 naman si Hikaru. Nagtulak ng pawn, nagtulak, tumakbo, hitting the bishop, and then nag-bishop check, tumakbo na naman. Bishop H6, bumalik sa E7, tapos napakagandang tirang ginawa ni Hikaru with 25 seconds on the clock. Rook E2, hitting the knight, hitting the bishop. Pero ito matindi, nag-knight takes C5. Ito pong si Wei, bago makain yung kabayo at matinding blunder ang pinakawalan ni Hikaru. Ano yun? Kinapture niya agad. Biglang bumalikwas. Bakit bumalikwas? Babalikan po natin. Pero ano bang tira? Ang tira po, chicken mo. Yan daw po ang gawin mo. At pagkatakbo ng king ulit, king D6. Nakahang pa rin ito. Tapos yung pawn babagsak pa. Tapos may pass pawn pa rin dito. Tapos almost mamati na pa yung kalaban. Yan po mangyayari. Ngayon, bakit ba mali yung capture agad? Kasi pagka rook takes C5, check, bagsak yung bishop sa kabilang side. Ano ngayon, pag takbo mo, kain sa bishop, may kaun din dito, kaun. Nabisaya ako, may kain din kasi doon. At may pass pawn. Anyway, tumakbo yung bishop, kinapture yung pawn, and then kinapture din, ganun, and ang ending, equal. Actually, slightly better po ito sa white kasi siya yung may pass pawn, pero equal daw. Pagdating naman sa oras 18 seconds si Hikaru, tingnan nyo yung gagawin pang, pabalik-balik na lang yan. Binibilisan lang talaga. 10 seconds versus 16 seconds, tingnan nyo, tagilid pa si Hikaru. Tagilid si Hikars, pero pagdating po dito sa parting ito, 6 seconds tingnan nyo yung galaw ng, ayan, dito pala. 4 seconds versus 8 seconds. Lamang pa, nakikita niyo oras? Winning na. 1 second. Wabaliktad na yung oras.
natabla dahil sa time. Dinaan sa bilis ni Hikaru. Ang nakakalungkot doon, completely winning siya lamang sa oras, biglang bumaliktad pa. Kaya napunta po sila sa Armageddon. So, natabla dahil naubusan ng oras si Wei. At sa Armageddon, ito malupit sa Armageddon. Ang binid po ni Hikaru is 6 minutes and 49 seconds. Si Wei na sa more than 7 minutes ang binid niya, alam ko eh. Kaya nag-block si Hikaru, kailangan ni Hikaru ng tabla. Wei na mas win. O, naulit na naman yung Petrop po nila. Ayan o. Petrop na naman yung kanilang opening. Ayun. O. Ayan ang naging opening nila. Oh, so dito po biglang nag-one pawn up si Hikaru eh. Ayun na nakain yung pawn. Ngayon, okay pa rin yan kahit nakain yung pawn kasi may weakness dito. Later on, may threat dito. So, ang ginawa po is nag-bishop c2. Why? Kailangan niya pong itulak ito. Kanina kasi hindi may tulak yan eh dahil walang depensa. Na-block po yung bishop dito. Bagsak kasi yung kabayo pag natulakan. Kaya bumalik na si Hikaru. Pagbalik, pumasok yung tore, gumanon. Ayaw ipalit. Ayan. Kasi nga pag pinalit mo, mas mabilis yung tabla. Ayan, naggaganyan-ganyan lang at ayaw ipalit talaga ni Wei ito. So, ang gagawin niya ngayon, pa-pressure niya po yung D5 na hindi dinidepensahan. Ang goal ni Hikaru dito is, sige, kainin mo, takes, magkakapalit-palit, babagsak yung C3. Ang ginawa po niya, nag-bishop doon para bishop C6 po yan, takihin na binantayan eh. At yung bantay na yan, hindi ganun kaganda kasi may tricks dito. Si Wei na E6. O, pagka E6, hindi mo makain kahit libre, may rook doon, yari ka. Diba? Kaya ginawa, nag-queen E7, takes, bishop takes, and then nag-bishop lang sa may F4, activating the bishop, tumakbo, hinamon, bishop C6 na, takes, and then nag-queen sa F6 na napakagandang tira ni Hikaru. Bakit? Abay, gusto nang ipalit yung reyna at wala pong magawa kundi ipalit. Kung titingnan nyo po kasi mabuti yan, bukod po sa pinapalit yung reyna, nahahataw yung dalawang bishop dyan. Kaya nga napilitan takes, and then bishop takes h6 na kung saan tagilid daw. Anyway, kung hindi niya man kainin yan, is close to equal. Anyway, kinapture. Ayan na po ang nangyari. Wala ng oras si Wei at medyo napasuko na po siya dito eh. Ayan o, pang. I had enough, sabi ni Wei. Babayo detective na mag-move on sa top 8 si Hikaru because of that. Ngayon, silipin naman natin yung important match na nakakabigla sa iba pang bracket. Punta tayo po siguro sa bracket A kung nasaan si Grandmaster Nepo at Esipenko. So, kung sino pong manalo dito, move on. Tapos yung matatalo, uwian time. Okay? So, etong nangyari po eh. Dadaling ko lang sa importanteng part. So, nanalo po nung game 1 pala si Esipenko. So, tabla na lang kailangan niya dito. Tabla na lang ang kailangan ni Esipenko dito. At ito po ang pangyayari. Grabe, nakita niyo yun, kinapture. Bakit? Pag tinex mo kasi mawawalan ng bantay. Kaya ginawa naman ni Nepo, kinapture niya muna F7. At least, nakabawi ng pawn. Pero ito po yung equal at tulad ng sabi ko, tabla lang kailangan ni Esipenko kasi panalo siya game 1 eh. So, tabla lang kailangan. Nag-knight B4, umangat yung tore, nag-queen sa F6, nagtulak sa D5, queen F5, pinapalit, umiwas. Kasi nga, tabla lang kailangan. Okay lang ako sa palit-palit. Nag-knight takes to D4 or D5, na libre yung pawn kasi umiwas eh. Anyway, kailangan niya talagang gawin yan. Pagka knight takes, nag-rook to D1, C6 lang. Pagka C6, nag-rook to E1, rook F8, talagang na-memorizure po sa open file na ito na sinagot ng rook E2. After rook E2, nag-queen to G6. Ito po intention, bishop takes H3. Kaya dinipensahan ng knight H4 hitting the queen, tumakbo sa H4, and then nag-blunder ng tuluyan si Nepo, rook to G3. Bakit po yan blunder? Meron pong knight to B6. What's wrong with knight to B6? Nagkaroon po ng overloading. What do you mean overloading? Dalawa kasi yung dinidepensa ng reyna. Ito, saka to, na inaatake din ng reyna. Ayan. At walang mapuntahan na matinong square na madidepensahan sabay. Ang pwede niya lang gawin is queen E4, which is wrong kasi may D5. Anong problema ng D5? Paano mo madidepensahan ngayon ito ng sabay? Wala ka ng matinong square. Ito lang, para depensado sila sabay. Kaso may tore. Kaya napapunta yan ng queen D4, which immediately winning na talaga ang black dahil libre yung tore.
na hindi kinain. Nagulat talaga ako kasi libre, hindi niya kinapture. Ang tanong, anong tinira niya? Nag-C5 po. At ang C5, napakagandang tingnan sa unang tingin, promise. Kasi ang intention niya, in case na i-capture mo yan, magkakaroon po ng Rook C8 pa nga eh. Ayun ang dami kailangan depensa na nakahang. Kaso, hindi po tiniks yan eh. May nakitang tirang malupit si Nepo na kung saan winning pa siya. Pero bago ko po ipakita yon, balik natin. Anong nangyari? Bakit po natakot na i-takes ito pong Torre? May idea kasi ng Bishop takes H6. And it turns out, nakakatakot. Kasi, kuwari, malingat ka. Kuwari, oy, endgame natin. Ayan, tatlo naka-atake. Ayan, magkamali ka ng ganito, mamamati ka ng ganitong idea. Ayan, madaling ma-miss yan eh. Anyway, balik mo tayo doon. Kaso, pagka-capture nga, Bishop takes, ang simple ng mga depense eh. Pwede ka daw mag-Queen to E7 simply depending. Ang mas maganda pa nga doon, tsumik ka muna, paangatin mo sa kakadumipin. Tapos, ito, engine move, na mahirap maintindihan, king movean mo nga lang daw yan. Kasi yung rook takes, king takes, bishop, wala daw yan. Walang magagawa. No? Pag nag-bishop takes ka naman, yun na lang gagawin mo, rook g8. Ayan na, nakapin, mapapalit pyesa, may check dito. Lamang sobra. Winning na. Pero yun na nga, hindi niya nakita yun. Siya po ay nag-c5 na nadali siya because of the move rook to e5. Yari yung queen. Nayari yung queen. Yes. Nayari yung queen, napilitang kainin, and pagka-takes siya na ang lumamang kasi may matitinding atake. No, ang ginawa po dyan, nag-king move to prevent po yung bishop takes h6. Pero sabi ni Neps, this is it, pansit. Ako naman. Brilliant sacrifice yung pinawalan. At pagka-takes, boom, pumasok lang po yung kanyang Torre na sinagot ng rook doon. Boom. Kain lang eh. At pagka-takes, aray ko po, lamang ng 2 pawn. Okay. Tatlo na. May bawi pala doon. Pero 2 pawn na malinis pa sa sikat ng araw at naging 3 kaya sa buwiset na parisign. At dahil doon, Andrei Isipenko, hindi pa nag-move on, nag-1-1, napunta sa Armageddon. And in Armageddon, draw ang ginawa ni Nepo. Ayun, natabla. Kaya siya po nag-move on sa quarter finals. At etong matindi, no, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Isa pa, sa kabilang side naman, nagkaroon din ng bakbakan between Grandmaster Nihal Sarin at Anish Giri. This is so sad. So sad talaga. Tingnan nyo po mangyayari ha. Game 1 pala natalo po si Anish. So in this game, in a must-win situation si Anish Giri. Tingnan nyo po yung nangyari dito ha. So nag-grind ito ni Anish Giri. Lumamang talaga. Tingnan nyo ha. Ayan no. Ang pangit ng posisyon ng king, di ba? Tapos grind niya yan. Inikot-ikot. Ayan no. Pangit kasi yung posisyon ng queen. Talagang, ayan no. Solid na solid. Grabe yung king. Ang ganda ng play. Ganda ng play. Ang tapang, mamatihin niya gamit yung king, Hindi po pwedeng palit yung Reyna tapos agad sa endgame. Inatake talaga ni Anish Giri yan ng gusto. Tingnan nyo po, talagang grenade niya yan. Pero pagdating po kasi dito, look at the time, 22 seconds, 26 seconds. Tingnan nyo nangyari, Blunder, Queen E8, tapos agad ang labada kasi mamamate, pero sana mag-sacrifice ang queen. Pero pagka-sacrifice ang queen takes, look at the time. 9 seconds sila pareho. Completely winning si Anish. Lamang pa si Anish. Ayan na, sinusugswang niya eh. Completely winning. Like in this case, mate in 3 to eh. Tinulak yung pawn, Wala kasing time eh. Ayan, mate in 3 na eh. Ayan ang nangyari. At dito, tingnan nyo pang 4 seconds. Ayun. Hindi siya nakatingin. Akala niya bishop ang bumalik kaya tumira dito and then immediately kakainin sana. Kaso, boom. Ang malupit dyan, 0.8 seconds.
Laban sa 3.9. Tingnan yung pre-moving skill. Ang natalo pa sa time, si Anish Giri. Nakakalungkot for the side of Anish. Grabe. At dahil panalo po si Nihal Sarin dyan, nag-move on siya. Nakalaban niya si MBL na tinalo niya din. At eto na po ang final list ng mga finalists. 8 player po ito. Ito po yung bracketing. As you can see, Magnus Carlsen will face Nihal Sarin. Lebron Aronian will face si Karo Nakamura. Norberg kay Ali Reza and Arjun Erigaisi against Yan Nepomniachtchi. Ang time control po nila 10 minutes pa rin, but in this case, hindi na po 2 games lang. Magkakaroon po ng 4 games match na kung saan pag naka 2.5 above ka, panalo ka. Pag nag-2-2, Armageddon. Ganun po ang mangyayari. So, abangan po natin yan. We will go live mamaya. Anong oras pa yan? 8:00 po ata yan ng gabi. Anyway, exciting ito. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling magkikita guys. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless guys. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.